the mark of your modern home. Magkabahay sa Pamahay, Barsanaga Nauhan, a housing community for Pag-ibig Fund members and private employees. Offers townhouse and duplex units, lot area 62 square meters, floor area 36 square meters. At 375,000 price package, only 2,100 monthly through Pag-ibig. Wide landscape entrance, guardhouse, perimeter fence, parks and playground, big water tank, cemented roads, electric supply with concrete posts, with nearby commercial area. Model units available at the site for viewing. Pamahay project owner, Westchester Realty Corporation. Marketing manager, RGV Real Estate Center Incorporated. Call 288-2173 or log on to www.rgvcenter.com. Magkabahay sa Pamahay, Barsanaga Nauhan. Bilang taunang aktibidad, isinagawa nitong 21 hanggang 25 ng Hunyo ang AGI Oversight o Annual General Inspection at Operational Readiness Security Inspection Test 2010 na layuning higit na malaman kung lahat ng mga alituntunit ng Philippine National Police ay masusing na ipapatupad gaya ng programang Tamang Bihis, gayon din ang kanilang kahandaan laban sa iba't ibang insidente sa rehiyon. Narito ang report. Naglalayong higit na maging handa ang mga kapulisan sa anumang insidente at masiguro na naipapatupad ang nasusunod ang mga direktiba ng Philippine National Police. Isinagawa ang entrance briefing at AGI Oversight 2010 o Annual General Inspection at Operational Readiness Security Inspection Test Evaluation sa mga kapulisan ng PRO Mimaropa at MORPPO. Mula sa krame, naging panauhing pandangal sa naturang aktibidad, sina Police Chief Superintendent Victor Agarcio, Team Leader ng AGI Oversight Inspection Team, at Police Superintendent Miguel Pascual, na siya namang nangasiwa sa pag-inspeksyon sa mga kapulisan ng Mindoro Oriental Police Provincial Office. Una nang isinagawa ang briefing presentation ng lahat ng mga opisyales ng iba't ibang departamento na sinundan ng formal na inspeksyon sa mga kapulisan mula sa kanilang uniforme hanggang sa kanilang tikler at sapatos. Naging mahigpit ang pag-inspeksyon kung saan maging ang kanilang mga damit panloob, belt, gayon din ang medyas ay kinakailangang nasa tamang kulay at ayos, alinsunod na rin sa programang Tamang Bihis ng PNP. Ayon kay PRO Mimaropa Regional Director Police Chief Superintendent Paul Mascareñas, taon-taon isinasagawa ang gawaing ito na malaki aniya ang maitutulong sa mga kapulisan sa pagganap ng kanilang tungkulin. Mahalaga ito kasi makukorek yung mga mali, yung mga kulang. At least ibang tao na ang magkikritik sa iyo. Halip na magbabayad ka ng magkikritik ka ito, libre, magkikritik na, alam na yung mga pagkakamali mo. Matukulang para mapupunan natin. Sinundan ng ginanap na inspeksyon sa may humigit na 4,000 kapulisan ang isang aktual na senaryo sa MORPPO na pinangasiwaan ni Provincial Director Police Senior Superintendent Sunny Ricablanca. Tila isang makatotohanang senaryo ang naganap. Sa naturang senaryo, isang bangko ang puwersahang pinasok ng ilang mga kalalakihan na agad na ginawang hostage ang mga empleyado dito. Matapos ang ilang negosasyon, ilang mga pangyayari pa ang naganap tulad ng pagpatay sa gwardya ng bangko at pag-iwan ng bomba. Gaya ng aktual na pangyayari, pumasok na ang SWAT sa senaryo at upang makapasok sa pintuan ng bangko sa pamamagitan ng paglalagay dito ng isang improvised bomb, agad itong nabuksan. Isang bomb expert naman ang pumasok upang alamin kung may bombang naiwan na kanila namang pinasabog para sa disposal nito. Agad namang rumusponde ang SOCO sa pinangyarihan para sa agarang investigasyon ng pangyayari at agad ring nagsagawa ng checkpoint ng PNP para sa pagkakadakip sa mga suspect.
Ayon na rin kay Police Superintendent Miguel Pascual, Agi Orsay Team Leader sa MOR-PPO, naging matagumpay ang isinagawang actual operation at ikatutuwa niyang mabilis na pagkilos ng mga kapulisan sa lalawigan ng Silangang Mindoro, kung saan siniguro niya na handa ang mga ito sa anumang insidente na posibleng maganap sa probinsya. Sa ngayon, nakikita natin maganda yung mga kanila, may pagkakasunod-sunod at modest aside, okay yung sa ngayon sa performance nila. Nakikita ko ngayon, hindi ko pa nakikita totally ng performance ng kanila dahil may checklist kami na hawakan. Yan lang sa nakita ko ngayon maganda. Kung ako nga kung magkukanya totally, kung ako magdi-decide, outstanding yung kaninang performance. Samantala ngayong taong ito ang rehiyon ng Mimaropa, ang kauna-unahang rehiyon sa bansa na pinagdausan ng nabanggit na aktibidad. Matapos naman ng mga kapulisan ng PRO Mimaropa at MOR-PPO, nakatakda namang sumailalim rin sa Agi Orsay ang iba pang kapulisan mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Samantala, masayang ipinagdiwang nga 24 ng Hunyo ang kapistahan ng Barangay Balatero sa bayan ng Puerto Galera bilang pagbibigay pugay sa kanilang patrong si San Juan Bautista. Bilang panimula ng kapistahan, isang misa ang idinaos na sinundan ng isang parada na kinatampukan ng mga kandidata sa naturang barangay, samahan ng mga kababaihan at ng mga opisyalis ng Barangay Balatero. Gayon din ang basaan at parada ng 7 lechon bilang pasalamat sa masaganang taon ng kanilang pamumuhay na siyang tampok sa naturang pagdiriwang. Maliban sa itinagawang parada, isang fluvial procession o pagoda rin ang idinaos sa karagatan ng Balatero na sinalihan ng may 50 bangka upang ilibot ang kanilang patron na nagtapos naman sa kanilang masayang salo-salo gamit ang dahon ng saging. Samantala, ilan pa sa mga aktibidad na idinaos ay ang iba't ibang paligsahan ng karera ng bangka, mga palaro at stage show na pinangunahan ni Engineer Konsehal-elect Ed Axalan bilang siyang Hermano Mayor. Isang lugar na kalinisan, pag-unlad at pagkakaisa. Silipin po natin ang payak na lugar, ang Barangay Silunay sa ulat ni Ian Tobillo. Apat kalahating kilometro o humigit kumulang sa 15 minutong biyahe mula sa mismong sentro ng syudad ng Calapan, matatagpuan ang barangay ng Silunay. Sa mga kwento pa nung unang panahon, ang pangalang Silunay di umano ay nagsimula nung panahon ng Kastila nang aksidenteng mapadaan ang mga Espanyol sa lugar